balik sa dating school calendar sa summer ng 2025. Hindi na mananatili sa open na classroom ang mga estudyante dahil magtatapos ang school year 2024-2025 sa Abril 15. Sa sunod na school year 2025-2026, balik na sa talagang school calendar na Hunyo, Marso. Hindi na mararanasan ng mga estudyante lalo sa public school ang matinding init na gaya ng naranasan noong nakaraang Abril na maraming estudyante ang nawalan ng malay dahil sa matinding init. Ang mabilis na pagpapasya ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabalik sa dating school calendar ay nararapat. Kung patatagalin pa ang pagpapasya sa problemang ito, walang ibang kawawa kundi ang mga estudyante sa pampublikong eskwelahan. Wala rin namang maipagkaloob na mga magagamit na mga electric fan sa classroom. Sa dakong huli, pinayagan na ang online classes para huwag nang danasin ng mga estudyante ang grabing init sa classroom. Ilang araw ding sinuspinde ang klase noong Abril sa maraming lugar sa bansa dahil sa matinding init na umabot sa 42 hanggang 45 degrees ang heat index. May mga tumutol pa sa agarang pagbabalik sa dating school calendar dahil hindi raw makukumpleto ang 180 school days. Para daw makumpleto ang school days ng estudyante, kailangan pumasok ng Sabado ang mga estudyante. Makukulangan daw ang kaalaman ng mga estudyante kung hindi makukumpleto ang araw ng pagpasok. Subalit inaprubahan ng presidente na magbubukas ang klase ng Hulyo 29 ngayong 2024 at magtatapos ng Abril 15 ng 2025. Hindi na raw kailangan na pumasok ng Sabado. Ang pag-aproba sa pagbubukas ng klase ay inihayag ni Marcos sa sectoral meeting kasama si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Sabi ng presidente, ito na raw ang simula ng dahan-dahang pagbalik sa dating school year calendar. Hindi na magdaranas ng grabing init ang mga estudyante sa pagbabalik ng dating school calendar. Mapapanatag na ang kalooban ng mga magulang sapagkat sa buong buwan ng Abril at Mayo ay mananatili ang kanilang mga anak sa bahay. Hindi na matitigatig na magkasakit ang mga anak dahil sa matinding init. Sa pagbabago o pagbalik ng school calendar, nararapat din namang magkaroon ng pagbabago sa sistema ng pagtuturo. Kapansin-pansin ang kahinaan ng mga estudyante sa math, science at reading comprehension. May mga bata sa grade 2 ang hindi pa marunong sumulat at bumasa. Ang problemang ito ay nararapat ihanap ng solusyon ng DepEd. Hindi dapat mapag-iwanan ang mga bata sa paglinang ng kaalaman. Dapat ang presidente at ang DepEd Secretary gumawa ng hakbang at mga plano para magpagawa ng mga bagong school building, mga paaralan na katulad noon ng panahon ng kanyang ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Libo-libong eskwelahan ang ipinatayo noong panahon ng kanyang ama. Sana ganun din ngayon para ang mga bata, ang mga estudyante, hindi nagsisiksikan sa loob ng classroom. Yung iba nag-aaral sa labas ng classroom, sa ilalim ng puno. Yung iba kahit baha na, nag-aaral pa rin. Wala nga talagang matututunan na maayos ang mga estudyante niyan kahit anong gawin yung pagbabago sa school calendar. Yung iba tumatawid pa ng bundok.
sumasakay ng bangka, naglalakad sa malalim na baha para pumasok sa eskwelahan. Yan sa mga liblib na lugar dito sa Pilipinas. Kaya dapat talaga gumawa ng maraming hakbang at plano ang administrasyon ni PBBM at katulong dito yung DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte.